Sound check, hello. Gandang morning po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito na makabahagi tayo ng kanyang dakilang presensya sa ating panglingguhang pagsamba. Yan, at this time ay magsisimula tayo ng another doctrine at ito yung pinaka-foundation ng ating pagkilala at pagiging kabahagi bilang anak ng Diyos. Ano po? At what is this doctrine? Yan po yung ating matibay na salalayan ng ating buhay bilang mga palangit. At yan po ay ang aral ng kaligtasan. Yan. So natapos na po yung ating doctrine of the church. At we have finished the church discipline. Kaya po, ngayon naman po ay dadako tayo sa aral ng kaligtasan. Ligtas na ho ba ang lahat? Amen. So, salamat po. Ako ay nakaligtas 1997. Yan. 2027 na. So, next year, ilang taon na po? 20? Mag-20 ano. So okay, tayo po ay manalangin muna. Let us pray. Dakilang Ama, Panginoon, as we have been prayed this Sunday, Lord, muli sa sandaling ito, ako po ay maglalapit muli, O Diyos, ng aming pag-aaral, ng aming pagtanggap ng iyong mga paalala, pagpapala at pagpapatibay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Alam namin, Lord, na ito ay karanasan po namin, kaya hindi namin, Lord, ito maiwawaling halaga, kundi bumabalik po kami dito as our first ultimate praises, Panginoon, sa aming mga mananampalataya. Salamat po at Lord, the foundation of our gladness, of our strength, katulad po ng mensahe, ng awitin, all of our doubts, of our anxieties, Lord, it was really settled at the cross, Panginoon. Salamat po na kung saan, Lord, you did not spare your Son for us to be saved. How much more the little things that we need in this earthly life, Panginoon. Salamat po na ibigay na po ninyo ang aming dakilang kailangan sa buhay, kaya naman, Lord, kami ay iyong patuloy na pasayahin, O Diyos, sa aming buhay. At Lord, ano man nga pong problema, Lord, ito po ay walang napakaliit na bagay kumpara sa kaligtasang tinanggap po namin sa iyo na hindi po mawawala at hindi po, O Diyos, na mahihiwalay nga po sa amin. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Yan. So, yan po ang ating salalayan. Napakarami naman nga pong mga talata that we could begin with our doctrine of salvation. Dito pa lamang sa Genesis 1, if you will meditate and study Genesis 1 and 2, narin na po ang salvation, pero napakalalim po ng pag-aaral. But tingnan natin sa isang malinaw na aralin, kwento na kung saan ay hindi naman po bago na sa ating mapakinggan, sa ating pandinig, sa ating tenga, ang kwento ng pangailangan ng kaligtasan. So ang ano po ang kaligtasan? So ang kaligtasan ay based in Matthew chapter 19 verse 24. It means as the greatest need of men and equated to being saved with entering the kingdom of God. So, pamilyar na po natin sa ayan po ay ito ay naintindihan na natin at ito ay naranasan na ho natin. So, okay, basahin po natin in Matthew chapter 19. Yan. Again, narito po yung kwento about the need of eternal life. At ano po yung kwentong Matthew chapter 19? Ito po yung paglapit ng isang binatang mayaman sa Panginoong Jesucristo na nagtatanong how a man could be saved or enter into the kingdom of heaven. Yan po ay verse 14.
So 19 verse 16, yan. At narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, yan ang malaking katanungan o mahalagang katanungan ng isang tao. There are so many questions that a man could think about for himself, but alam natin mga minamahal, ang pinakamahalagang tanong, nasagot man ang maraming mga tanong o lahat ng tanong, kung hindi masasagot ang tanong na to, ay baliwala nga po ang kaalaman, karunungan na naintindihan natin sa mundong ito. Dahil walang saysay, anumang bagay na mga bagay na walang halaga sa pangwalang hanggan. Sabi ko nga kahapon sa Bible study, ang mga bagay na walang halaga sa pangwalang hanggan ay walang halaga. Tama po ba? So, lahat ng mga bagay lamang na may kinalaman sa pangwalang hanggan, yan lamang po ang may halaga. Amen? Narino ba kayo? Yan. Okay, sige po. Tayo po ay magbasa. At sabi nga po dito ng Panginoon ay anong sagot ng Panginoon? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa niya siyang mabuti, datapat kung ang ibig mong pumasok sa buhay ay ingatan mo ang mga utos. Ingatan mo ang mga utos kasi dito sa kwentong ito mga minamahal ay this person really believe na mayroong mabuting o kayang maging mabuti ng tao. Kaya ang sagot niya dito ay bakit mo tinatanong sa akin ang mabuti? Yan. So makita natin dito the need of eternal life, yung pangailangan ng lalaki sa buhay na walang hanggan, na kung saan po it represents the humanity, na based from the understanding and the lineage of this man, yung kanyang kaalaman at ang kanyang lahi ay na ang paniniwala po sa kanyang paglapit, pagluhod at pagtatanong kay Jesus ay mahalaga at matibay ang kanyang pagpapahalaga sa buhay na walang hanggan. So, mahalaga po sa kanya, matibay ang kanyang pagpapahalaga sa buhay na walang hanggan. Kaya naroon siya lumuhod po siya at nagtanong ng tungkol sa eternal or entering into the kingdom of God. So, again, makita natin kung gaano nangailangan ang lalaking ito in spite na siya'y mayaman. Sabi nga po dito ay Verse 22, datapat ng marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamangalaw sapagat siya'y isang may maraming pag-aari. So talagang kahit siya'y may kaya o maraming pag-aari, hindi sapat o hindi siya kontento sa kanyang buhay na ito na lamang ako at ganito na lamang ang kalagayan ko dito sa lupa. Alam kong ako, dahil siya ay Hudyo, dahil siya ay nakikinig ng salita ng Diyos, alam niya na naroon ang kanyang kaisipan na merong pinangako ang Diyos sa kanilang lahi na langit na bayan. At yun po yung kanyang kaunawaan. So, kaya po kahit siya may ganun sa kayaman ay nung sinabi ng Panginoon, this is what you must do, at hindi niya nakaya, ay siya'y nalungkot dahil nga po, hindi niya mapagtapatan ang utos. But our point is yung ang mayaman na yon ay ang pangailangan pa rin ay ang kaligtasan o ang katiyakan ng pagpasok sa kaharian ng langit. Amen? Kaya kahit po tayo ay mayaman, kung wala tayong buhay na walang hanggan ay walang saysay. Amen? Dahil alam natin na hindi naman nga po natin kayang dalhin ang kayamanan sa langit. At sabi nga po dito ay napakahirap pa sa isang taong mayaman ang pumasok sa langit. Mas magaan pa, mas madali pa ang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa ganitong sitwasyon.
So masunurin po din siya sa kautusan, mga minamahal. So naroon po ang kanyang kayamanan, at naroon anong saysay ng kanyang kayamanan, at anong kasaysay ng kanyang pagiging masunurin sa kautusan. Sabi nga po dito, sabi dito ng lalaki, Panginoon, nagawa ko na po ang lahat ng inyong sinasabi, ano pa ba ang kulang sa akin? Sabi po ng Panginoon dito ay sumunod ka ingatan mo ang mga utos. Verse 18, sinabi niya sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ng iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So talagang ginaganap naroon po, pero ang kanyang pagsunod ay human relationship. Yung baga sa Ten Commandments, 6-4, ang kanyang pinagtatapatan, 6-4, di ba? 6-4 ay, ang number 6 ay, number 6? Number 5 na commandment, sigalang mo ang iyong ama at ina. Yon. Yung 1-4, alam natin, it's about our relationship to God. Yung wag kang magkakaroon ng ibang Diyos, Wag kang gagawa ng ibang Diyos na igagapay. Ano pa? Wag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos at ipapangilin mo ang araw ng Diyos. Yun ang unang 4. Pero yung 5, ito ay relationship sa tao. At yun ang kanyang pinagtatapatan. Yung relationship sa tao. Ginagawa ko na po yan. Pero yung unang 4, doon siya failure. Doon siya talagang bagsak. Kaya sabi ng Panginoon, ay kung talagang nasunod ka sa utos, sundin mo mga utos, ay pagbili mo ang lahat mong pag-aari at bigay mo sa duka. Ibig sabihin, ay unahin mo ang Diyos. Ang kayamanan mo ay Diyos, hindi itong mga tinatangkilik mo. Kaya po, hindi na magawa kasi nga po wala namang makakagawa ng kautusan. Especially dun sa verse 1-4 of the Ten Commandments. Naiintindihan mo ba? So, mga minamahal, masunurin sa kautusan, pero naroon pa rin ang pangailangan ng pagpasok sa kaharian ng langit dahil hindi ako naniwala na siya ignorante sa unang 4 na utos. Hindi lang niya magawa. Dahil siya naman ay Hudyo. So hindi ako naniniwala na hindi siya ignorante sa unang 4, kaya lamang hindi niya magawa ito dahil ang kanyang kinakapitan, ang kanyang hinahawakan ay ang kanyang kayamanan. Kaya sabi ng Panginoon, ipagbili mo yan, ibigay mo sa duka, unahin mo ako, sumunod ka sa akin, at hindi na nga po magawa ng mayamang ito dahil wala namang makakagawa ng kahit yung 10 utos walang makakagawa. Tama po ba? So, kaya po, naroon ang kanyang pagtatanong sa Panginoon, ano ang paraan para makapasok sa kaharian ng langit. So, may sinabi, ito ang utos pa. So, hindi talaga natin magawa ng tao ang mga utos. So, nakita natin, mga minamahal, yung the need of eternal life. Naroon ang kahit siya'y mayaman, kahit siya'y nakagawa ng kautusan, kung yun ay talagang yun ay hindi paraan, o talagang ay kalagayan ng kakapusan ng buhay na walang hanggan. So, hindi nga po siya mabuti. Nakita natin, the need of eternal life. Ano naman po yung, ito naman po ay naulit na natin, the need is nature. Ano yung kalikasan nung nangangailangan? The need is nature to eternal life. Yung needy nga pong yun, yung mayamang binata, siya? Not good. Sabi nga ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi Diyos lamang. There's no such good person. So, ngayon, ang nature nung nangangailangan ng buhay na walang hanggan ay not good. Kasi alam naman natin, Romans 3:10, ano nga pong Romans 3:10? As it is written, sagot naman kayo. Walang matuwid, wala kahit isa. So wala naman nga matuwid, tulad ng naulit natin at nabasa na po natin. Charles Spurgeon stated that,
Our imaginary goodness is more hard to conquer than our actual sin. Ulitin ko po, our imaginary goodness is more hard to conquer than our actual sin. So, as we thought, as we believe that we are good, so yan ay mas napakahirap na kasalanan kaysa sa aktual na ginagawang kasalanan. Kasi lagi tayong, ako naman ay maayos, ako naman ay mabuti, ako naman ay tama, ako naman ay makatwiran. Pero alam natin mga minamahal, na walang matuwid ang ating mga pag-iisip ay liko sa Panginoon. So, yun po, not good, short in goodness. Hindi nga po niya magawa ang pinakadakilang utos. Ano po ba ang mga dakilang utos? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kalakasan, ng buong isip, at ano pa? Heart, mind, strength, and soul. Yon, ng iyong kabuong kalno. So, stubborn in doing not only good, not only short in goodness, but stubborn in doing the highest good. Stubborn in doing the highest good. Ano nga po yung the highest good? Yun nga pong sinabi natin na mahalin ang Diyos ng higit sa lahat ng mga bagay. So ngayon mga minamahal, nakita natin yung the need of eternal life. The need is nature to eternal life. Ano naman po yung the needed way to eternal life? Ano yung the needed way? Ito, ba't ang aking pampindot ay susi? Ito pala. Joke. Ano naman po yung the needed way to eternal life? Sabi ng Panginoon, mahirap sa taong mayaman ang pumasok sa langit. Pero sabi ng mga alagad, Panginoon, mahirap sa tao. Sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad, paano sino nga ba talaga ang makakapasok sa langit? Sa ganyang paraan, sino ang papasok? Sabi ng Panginoon, kung makita natin doon sa storyline, anong makita natin doon sa story? Sa tao ay mahirap, pero sa Diyos ay walang imposible. Amen? Doon sa talata. So mga minamahal, ano po yung the needed way? Ito lang po, the needed way of the rich man to be saved. Letting go of dependence on wealth, practicing humility and trusting God instead. Alam niyo po ba yung hindi naman po literal na yung kamelyo ay makapasok para sa butas ng kara. Talagang hindi mahirap. Kasi po doon sa city gate, sa gate ng bayan yan, meron doon maliit talagang pintuan. Yun po yung pinipresentang butas ng karayom na talagang hindi pwedeng makapasok ang kamelyo. Yun po ang meron po diyan sa gate of the city wall, ay meron talaga diyang maliit na pintuan na kung saan po ay hindi maaring makapasok ang ordinaryong kamelyo. Ngayon, sabi ng Panginoon, ay mas magaan pang pumasok sa butas, mas magaan, hindi ibig sabihin ay hindi pwede, sabi ng Panginoon ay mas magaan. Ibig sabihin, posible, magaan, hindi naroon ng statement na hindi pwedeng makapasok ang kamelyo. Mas magaan pa. Talagang pwede, kung naroon yung logic na pwede. Kasi nga po, ito yung ipinapakitang halimbawa, pinapakitang ilustrasyon na pwedeng makapasok yung kamelyo doon sa door ng city gate or city wall, kung anong gagawin ng kamelyo. Kasi nga, typical sa isang kamelyo ang may daladalahan siya. Dahil yun ang transportation ng mga, nung unang panahon, common means of transportation ng mga Hudyo, ang kamelyo. Amen po ba? Naroon ba kayo? Hindi po jeep. Hindi po angkas. Sabi ni Pastor, kung ako'y magtatayo naman ng lalabanan ko angkas, ang kanya daw company ay Pastor suno.
Suno. Kung may angkas na riders, oy, di ba? Tawag tayo, papabook. Doon nga ako. Ay, ay magandang company yan. Anong pantapat na? Kung may McDo, may Jollibee, lagi may tapatan. Tatapatan natin ang angkas. Suno. Pero may bayad yun. Nakaka-relate. Yung iba hindi nakaka-relate. Kailangan, may bayad yung may bayad. Pero ang typical daw po sa pag-unawa ng suno ay walang bayad. Walang bayad. Pastor, paano yan? Hindi tayo lusot. Okay, anyway, mga minamahal, balik tayo. So makakapasok, magaan. Kung ang gagawin ng kamelyo, nagagawin ng tao ay iwanan yung mga pasan at tanggalin natin yung mga pasan. Alsin natin yung mga kasalanan, iwanan natin ang mga kasalanan. Aminin natin tayo may pasan, lumapit tayo sa Panginoon. Siyempre ang nalapit sa Panginoon ay nalapit na kumikilala na siya'y makasalanan. At nais niya itong tanggalin, at nais niya itong alsin sa kanyang buhay. Tama ho ba? Ganyan ang kamelyo. Para makapasok sa pintuan, sa pang tao, ay kinakailangan itong mag-alis ng pasan. Amen po ba? Gayon ng mga tao. At anong gagawin ng kamelyo? Siya'y luluhod siya. Ganun din tayo magpapakababa sa Panginoon. Tama ba? We will humble ourselves to God at tayo papasok sa pintuan. Ganyan ang tao. Itinulad sa kamelyo na kinakailangan alsin ang pasan, magpakababa at pumasok sa pintuan. At makakapasok ang kamelyo. Amen? So, yun po, mas magaan. Kailangan tao, hindi katulad ng kamelyo. Ang tao katulad ng lalaking ito, ayaw bitawan ng pasan. Gusto ko itong kayamanan ito. Hindi pwede. Lalo tigit sa panahong ito, napakahirap ng buhay, hindi pwedeng tanggalin ko to, kinakailangan ko to. Kaya hindi ka magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mo talaga maranasan ang buhay na walang hanggan. Dahil sa atin ng mga minamahal, sa atin ng mga ligtas, ang buhay na walang hanggan, hindi lamang makarating ka sa langit, kundi mahalin natin ang Diyos ng langit. Yan ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kung ang ating alam na ang buhay na walang hanggan ay makapasok lamang sa langit, hindi po yun ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay yung mahalin mo. Maging mahalaga sa iyo ang Diyos ng langit. At kung hindi yan nangyayari sa iyo, wala ka pang buhay na walang hanggan. Amen? Questionable ang iyong buhay na walang hanggan. Narinig ba kayo? May tao ho ba dyan? Oho. So, mga minamahal, ba't nawala? Yan. So, magpapakababa ka, mga minamahal. Magpapakababa tayo, sabi nga ng Panginoon ay mangagsisi tayo at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Maliban na tayo magsisi, tayo ay paparusahan ng Panginoon. So, narin po, lumuhod at pumasok sa pintuan, sabi na sa butas ng karayom, sabi nga po diyan ay sabi ni Jesus Christ in John chapter 10 verse 9, I am the door. Ako ang pintuan, ang pumapasok sa akin ay maliligtas. Amen? So, yan po ang ilustrasyon ng Panginoon. So, naintindihan ba natin? Narino ba kayo? At yan ang hindi magawa ng lalaki. Kaya mas magaan pa ang kamelyong pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Amen? Dahil mahirap maging mayaman. Amen? Narino ba kayo? Hindi madali maligtas ang mayaman. Kaya salamat po, hindi agad kayo pinayaman ng Panginoon. Amen? Huy! Ha? Huy! Oo, hindi agad kayo pinayaman. Ba't ako hindi mayaman agad at makatulong? O kung kayo'y mayaman, maaring hindi kayo, sa pangtao, alam naman natin tayo ay merong pag-aabot ang Diyos, pero ito katotohanan din na hindi agad tayo pinayaman ng Diyos dahil mahirap pumasok ang mayaman sa kaharian ng langit. Amen? Sino nga mayaman na naligtas sa Bible, sa New Testament? Sino mayaman? Ha? Sa New Testament, sino yung mayaman nakapasok lamang sa langit? Nagkaroon ng katiyakan ng kaligtasan?
Hoy, sino yung mayaman na naligtas sa ano? Ha? Yo, si Zacchaeus. Wow. Talagang papastorin ito si Kuya Edrey. Ah. Amen. Ah. Sino pa, pastor? Sino pang mayaman na nagkaroon ng katiyakan? Basta yung mga tax collector, si Mateo. Si tax yan. Basta may ikaw ay may tax collector, may kaya ka. Si Mateo. Sino pa? Si Cornelio. Tama? Sina Cornelio. Marami mga sabi nga. Si Pablo, mayaman po si Pablo. Di ba, pastor? Siya po ay leader. So may kaya po. Siya rin po ay, Anyway. So, yun po mga minamahal. Okay, yan po, naintindihan natin. The needed way of the rich man to be saved, letting go of dependence on wealth, practicing humility, and trusting God instead. Okay, yan po. Reasons, humanity needs salvation. Reasons, alam na ho natin, ating bigyang balikan ang mga dahilan kung bakit kinakailangan maligtas ang tao. Kasi nga ang tao ay desperately ill. Talagang siya ang kanyang kalikasan ng kasalanan ay ano ba ang desperate? Tagalog. Lugsak. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo, yung talagang ikaw ay, ang iyong karamdaman ay malala. Mula sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat at mga pasa na nagnananang. Wow. Sugat, hindi nangatikom o nangatalian man o nangapapahiran man ng langis. So talagang hindi nangatikom yung sugat. Talagang naroon kitang-kita mo yung sugat. Yung pagnaknak. Wow. Yung mga pagnanana, ang sugat, hindi man lamang natalian dahil nga, yan ang kalagayan ng nasa matinding karamdaman o nangapapahiran naman ng langis. So, yan po ang kasalanan na sinisimbolo ng tayo ay may karamdamang malala. Ito'y karamdamang malala ng mga tao, ang kasalanan. Kaya kinakailangan ng kaligtasan dahil ang kasalanan ay malalang karamdaman na hindi natin kayang pagalingin. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi sa Matthew chapter 9, or if you remember the story, sabi ng mga Pariseo, bakit ang inyong guro ay nakikisalos sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Sabi ng Panginoon dyan, Mateo 9:12, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng mga gamot, kundi ang mga, yung nagke-claim na siya ay may sakit. Hindi ako naparito para sa matuwid, ako'y naparito para sa makasalanan. So kaya ang Panginoon ay tinawag na Jehovah Rapha. Amen? Sino ang Rapha? Bakit ano ibig sabihin ng Jehovah Rapha? Ang Diyos ay nagpapagaling. Yan. So mga minamahal, sa Diyos lamang tayo gagaling. Amen po ba? May mga kasalanan ako na, Lord, hindi ko kayang talagang ito'y karamdaman ko. Ito niya po yung karamdaman ko dati, pag nakakita ko ng ganito, kapag nakakaharap ako ng ganitong bagay, talagang nangangatal ako at talagang ako'y, Lord, ito'y sakit ko, ito'y sakit ko. Pero nung dumating sa akin ang Panginoon, nung pinagaling ako ng Panginoon, wala na yung iyong appetite dun sa kasalanan, yung iyong craving dun sa kasalanan. Amen po ba? Dahil may karamdaman ka dun at pinagaling tayo ng Panginoon dun. Amen? Dati kay magagalitin, pulaera, lagi ka na lamang ang nakikita mo'y mali. Amen? Yun ang nakikita mo, ay mali yan! Bakit yung ginagawa yan? Parang sa Pastor Joseph, Pero nung tumanggap ka sa Panginoon, hindi bis na nakikita mo yung mali, tumutulong ka kung paano itama ang mali. Yun ang maganda, amen? Puro ko kasi yan. Ikaw kayo kasi. Narino ba kayo? Oho.
Ikaw ang ginagamot ka. Amen? Hindi ikaw yung manunuro, kundi ikaw yung tumutulong saan? Sa pag-asenso ng bansang Pilipinas. Amen. Amen po ba? Hoy, nariyo ba kayo? Oo. Ba't kayo sa bayan, daming kalat. Ito naman, pag kumain. Pati nga sa church, pag nakain ka. Sa church yun. Amen po ba? Hoy! Karamdaman ho, karamdaman. So, maging ano po tayo, maging balanse. Amen po ba? Ang balanse, una tigay tumutulong. Hindi naman masama na, tayo ay mamuna. So, narin ho ba kayo? Oho, at yan po yung aking dating buhay. Amen? Narin ho ba kayo? Wow, narito na pala mga taga-Vietnam. Baka naman. Yeah. Sir? Ngayon mo na? Oo nga? Wow. Parang inchik yata yun. Hindi Vietnam. Kailan kaya makakasakay ng eroplano? Lilipad na yan. Siguro pag ako'y nagkapakpak na sino dito ang hindi pa nakakasakay ng eroplano? Ate Elsa? Sabay tayo. Okay, sige mo. Bago mamatay, makakasakay po tayo. Okay, amen? Ate Elsa, claim it. Oo. Man stands condemned under God's law. So, hindi lamang desperately ill, ay alam na natin yan, ang tao ay tumatayo na talagang nasa paghukom na. Yan. Nahatulan na. Sabi nga ng John chapter 3, verse 18. So, sabi po, 17, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala. Gaya ng nasusulat. Bago pagdating sa verse 19, ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng nasusulat ng kautusan, yaon ang sinasabi na nasa nga ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapaisailalim ng hatol. Sabi ng 3:10, nasusulat. Sabi ng 3:19, at ang buong sanglibutan ay mapasailalim ng hatol. Talagang tayo ay nasa ilalim na ng hatol ng Diyos. Amen? So kaya po, we do really need this greatest experience of life for us to have eternal life. Amen po ba? Narinig ba kayo? Lagi nating balkan ang krus, lagi nating balkan si Kristo, lagi nating balkan kung paano tayo inalis ng Diyos sa hatol. Wala nang anumang hatol sa kay Kristo Jesus. Anong talata yon, Pastor? Wala nang anumang hatol? Romans, blank. Yan, amen? Okay, sige po. Man is spiritually lost. Hindi na isulat doon yung man is, tayo ay, anyway, may alam na natin, hindi ko na po babanggitin yun. Man is spiritually lost because of his rejection to God's revelation. Man is spiritually lost dahil sa kanyang pagtalikod o pagwawalang halaga sa pagpapahayag ng Diyos, sa mga kapahayagan ng Diyos. Sabi nga ng Psalm chapter 19, ang langit ay nagpapahayag ng kalwalatian ng Diyos. Amen? So, itong mga nilikha ng Diyos, ito'y nagpapakitang talagang may Diyos. Hindi pwedeng sabi ng ateista, walang Diyos. Ito pa nga lamang kalwatian ng buwan, ng araw, ng mga butiin, nagpapakita na may Diyos na totoo. Amen? So, ngayon, dahil sa ang tao ay lost,
ay anong Tagalog sa loss? Ang tao'y ligaw, yan. Ang tao'y ligaw, yan, kahit na may ganitong kapahayagan ng Diyos ay hindi nila kinikilala. Basahin po natin. Mga Gawa, chapter 14. Yan, mga Gawa, chapter 14. Basahin naman po. Buklan na naman nyo ang mga Bible nyo. Ngayon, kahit ngayon na lamang. At least, mabuksan natin sa isang buong linggo ay hindi tayo nakakapagbukas, pero John chapter 14 verse 15 to 17. Sabi po dito? Oo nga, sabi ko nga po yun. Acts 14:15. At Acts 14. Sabi po dito, at nagsipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito kung kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo at nagdadala ng mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na ito'y sa itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat ang lahat ng mga nasa mga iyon. Na ng mga panahong makaraan ay pinabayaan na niya ang lahat ng mga bansa ay magsilakad sa kanilang mga sariling daan at gayon man ay hindi nagpabayang, di nagbigay patotoo tungkol sa kanyang sarili na gumawa ng mabuti at nagbigay sa inyo ng ulang galing sa langit at mga panahong sagana na pinupuno ang inyong mga puso ng pagkain at ng katuwaan. Sabi po ng 17, at hindi nagpabayang, hindi nagbigay patotoo tungkol sa kanyang sarili na gumawa ng mabuti at nagbigay, yan po, ng mga ulan. So, mga ulan, yan po ay kapahayagan ng pagkakaroon ng Diyos. Pero ang tao ay hiwalay, kaya po talagang ang tao ay hindi po makatwiran sa Panginoon at kinakailangan niya ng kaligtasan mula kay Kristo. Yan po, mga minamahal, because of his disobedience to own conscience. Because of his disobedience to own conscience. So, balik po tayo doon. Magkaroon muna tayo ng interaction. Yan, ito po. Can a man be saved through general revelation? Kasi nakita natin, this revelation of God in sa kanyang creation ay nagpapakitang may Diyos. Dito ba sa mga creation ng Diyos, pwede bang maligtas ang tao? Kasi po dito papasok ang tanong na, paano po yung kaligtasan ng mga taong nasa malayong lugar noong unang panahon? Wala pa namang ganong misyonaryo. Wala pang ganon namang mangangaral. Kakunti pa ang mga alagad ng Panginoon. Ay syempre, may mga namamatay na ibang tao sa ibang lugar. Hindi pa naaabot ni Pablo ang Europe. Hindi pa naaabot ni Pablo ang Amerika. So, may namamatay doon. So, paano sila maliligtas? Naligtas ba sila sa pamamagitan ng paglikha ng Diyos? So, ngayon, kung naliligtas sila, ay nakakapagligtas ba talaga ang mga nilikha ng Diyos na noong panahon na hindi pa naabot ng Ebanghelyo? Yan po ang tanong. Naligtas ba sila sa pamamagitan ng ng kapahayagan ng Diyos? Naintindihan niyo ba ang aking tanong? Hoy! Naintindihan niyo yung senaryo? Ang senaryo po ay, di ba may mga unang panahon, dahil siyempre may mga namatay na. Noong unang panahon, tinawag ng Panginoon ang mga alagad. Magsihayo kayo. Ipangaral niyo ang Ebanghelyo. Diga, ngayon, kakaunti pa ang mga alagad noon. Of course, may mga namamatay na noon. Paano sila naligtas? May naligtas bang mga tao doon na ang kinilalalaan nila ay ang mga nilikha ng Diyos, na may Diyos talagang kinilala rin sila? Yung ba'y sapat na para sila ay hindi sila naabot, sila'y naligtas dahil kumilala sila ng mga nilikha ng Diyos?
naligtas ho ba sila? Kuya Romy, sa inyong palagay. Naintindihan niyo yung question? O naintindihan niyo po yung question? So ngayon naman, marami nang ngayon po, yan po ay ibig sabihin, general revelation at special revelation. Ang special revelation naman po, para mas maintindihan natin, ang special na pagpapahayag ng Diyos ay si Jesucristo. Nung si Jesucristo ay nagkatawang lupa, ito na yung talagang special na pagpapahayag na talagang ako'y sinugo ng Diyos, kumilala kayo sa Diyos, manampalataya kayo sa Diyos, kasi ako'y galing sa Diyos, ako ay sinugo ng Diyos para sa inyo. Yun ang special revelation in the form of Christ. Ang general revelation naman po, itong mga creation na nagpapahayag ding may Diyos. Ang tanong natin, ito bang creation na to, na itong general revelation na to, ito ba ay kayang magligtas sa tao? Eh paano naman nga sila maliligtas ay wala pa nun si Jesucristo? At hindi nila alam yung mga offerings dahil sila yung mga hintil. Sila hindi nila alam ang mga paghandog. Yan. So paano sila naligtas noon? Kung sila Hudyo, pwede kasi ang Hudyo ay tinuruan ng mga pag-o-offerings. As you offer this animal, maliligtas kayo. Dahil it represents Jesus Christ. Eh, paano yung mga hintil? Paano yung mga hindi Romano? Hindi mga Hudyo. Paano sila naligtas doon? Ay namamatay din sila. Sila ba'y naligtas ng just believing there is God behind this creation? Naintindihan niyo ba ako? Pwede? Bakit, Pastor? Sige, paliwanag mo, Pastor. Naintindihan niyo ba? Uy, naintindihan niyo? Yan. So, maganda pong maliwanag sa atin. Paano? Naligtas. So, may talata tayo dyan. Ba't meron? Okay. Saan po ikuan? Ha? Pwede po silang maligtas. Pwede silang maligtas. Kung sila nanampalataya din na may Diyos na lumikha na hindi nakikita. Dahil kalimitan ay nung sinauna nga may mga nasamba sa mga araw, sa mga anito, hindi sila yon. Yun yung mga tao na naniniwala na meron talagang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. So, maliligtas sila. Maligtas sila. Pananampalataya din. Pananampalataya din. Okay. Before Jesus Christ. Kuya Romy, kayo? Pero somewhat kinakailangan nating maintindihan. Oo, dahil ito ay kailangan. Tanong natin yon. Binubuksan ko itong isip na to para maging malalim tayo na paano nga ba naligtas yung mga taong ni Hudyo ay meron din silang mga kaluluwa. So ito po ay ito ay tinuturo natin sa Bible School. Kasi nais natin na maging maalam tayo. Amen po ba? Doktora kayo, may kaligtasan o walang kaligtasan? Yung general revelation, yung bawa, presence, yung nature. Yung nature. Ay nagre-reveal lang na merong Diyos, Aha. na meron siyang power and revelation na lahat. Pero, yung word na, yun yung general revelation, yun din yung ating conscience. Kaya lang, sinasabi kasing secret through Jesus Christ lang talaga eh. Kaya, nung time na noon, ay nandun na si Jesus Christ, pero not as yung nagsisave pa. Pero, yung mga nauna, hindi rin Hindi tiyak. Maaaring hindi. Diyos, basta, most possible hindi. Oo. Sa inyong sagot, most possible hindi. Malamang hindi. Yan. So, Bad, ano yan? Kayo po, na nasa uli. May kaligtasan o walang kaligtasan? Ninong Edgar, naligtas ho ba? Oy, kasi anong pinag-uusapan nyo dyan? Sound check. Sige po. Ate, meron ba kayong session na Pastor Bapos?
Pastor Ariel, ano po ang sagot natin? At tatapusin na po ni Pastor yan. Sige po. Okay. Pastor Ariel, ano ang sagot natin? Ito isasagutin ng, very easy kay Pastor dahil laging systematic si Pastor. Ay, Pastor Ariel, okay, 1, 2, 3, 4. Wala. Okay. Sige po, sagutin natin, Pastor. Sige po, kayo na po ang sumagot. Okay, magandang maga po. Ayun, tanong po ay medyo mahirap yan sagutin. Pero sabi nga po sa Roma at doon sa ating binasa, meron pong general revelation para ipahayag sa mga tao na mayroon pong Diyos na lumikha. Sabi doon sa verse 18, kahit kilala nila ang Diyos ay hindi nila, chapter 1 ng Roma, hindi nila pinasalamatang tulad sa Diyos, kundi sila ay lumikha ng kanilang mga kaisipan. Psalms 19 o 119, general revelation na sabi, tumingala ka lang sa langit ay naririyan ang revelasyon ng Diyos. Ngayon, doon po sa panahon ni Noe, na pinagawa ng daong, okay? So, si Noe po ay sinabihan ng Diyos na gumawa siya ng daong. Kung ating ihahambing, yung general revelation at ang sabi kay Noe na gumawa ka ng daong, ay ginamit niya yung kanyang pananampalataya na mayroong Diyos na talagang naririyan na lumikha ng lahat. So, meron pong faith na kanilang magagawa kung kanila pong ipagkakaloob yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang nakakalungkot nga lang po dahil ng kasalanan, they refuse na manampalataya sa Diyos. Katulad ng mayaman na ating pinag-uusapan, ay inaasahan niya na siya na may mabait na, hindi na niya kinakailangan ang Panginoon. Pero kung sila po ay lubos nakikilala, ang problema nga lamang po ay hindi nila gustong kilalanin. Kaya ayaw po nilang tanggapin. Kaya nga po sila ay subject sa kaparusahan ng Diyos. Pero yung tanong na, pwede ba silang maligtas? Okay? Since na mayroon pong general revelation na alaman mong ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat na gumawa ng lahat ng mga bagay, nagpapakilala sa iyong mayroong Diyos, dapat po nila itong sampalatayan ng mayroong Diyos. Ngayon, kung sila po'y tunay na tatanggap sa Panginoon, possible yon. Pero ang problema nga lamang po ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya sa theology po, mayroong kaparaanan na hindi natin tunay na maipaliwanag yung sitwasyon. But they have the knowledge about the existence of God na kanila pong sasagutin. Kaya nga po, doon sa Genesis chapter 3 verse 15, ay binahayag na puro na mayroong Christ na dapat ay sasampalatayanan. Kaya po, ang Panginoon ay nagpakahayag upang ipakilalang lubusan na mayroon talagang kaligtasan sa Panginoon Diyos kung sasampalataya sa Panginoon. So, Pastor, conclusion, sa ating paniniwala po, men could be saved through general revelation as he believed. Men could be saved through this general revelation as long as he believed to God. kung siya ay magsisisi ng kanyang kasalanan, ang problema ay doon sa general revelation, alam lang niyang may Diyos na hindi naman siya kumikilala sa Panginoong Diyos. So, kumbaga hindi po maliligtas dahil nga hindi siya nananampalataya. Ang problema ho ba sa kanya ay pananampalataya? Yes. Of course, pananampalataya. Pananampalataya. Yun naman ang way. Kung mananampalataya siya through this general revelation, maliligtas po siya? Yun Kung mananampalataya po ako na
ang Diyos na may Diyos. na dapat kong kilalanin sa aking buhay, Kilalanin ko. na siya kong tagapagligtas, maliligtas siya. Kaya lang, ang problema, hindi nga siya manampalataya. Aha. Ayan. Kaya ang Panginoon po ay nagpakahiyag para sa magpakilalang lubusan. Yan, okay. Sige po, di... Medyo na-shock ako na Pastor. So, okay, yun po ang sagot ng ating pastor na if man will confess and will repent his sin at will believe to this God na nag-create ng mundo ay maliligtas siya. Kaya lamang hindi man siya manampalataya at hindi siya magsisi ng kasalanan kaya hindi po naliligtas. Tama, Pastor? Yes, dahil hindi nga niya kinikilala ang Diyos na kanyang Diyos. Sabi nga doon sa Roma, gumawa sila ng kanilang sariling Diyos. Yan. Sa Okay. halip na kumilala So, sa yun po tunay ang na Diyos. hatol. Yun po ang hatol. Sige po. Balik tayo dito. Man, because of his disobedience to own conscience, kahit yung kanyang konsensya, tayo mga hindi Hudyo, tayo mga hintil, nung unang hindi pa tayo naliligtas, tayo naman ay mga Hudyo na sa espiritu. Tama po ba? Tayo naman yung mga tinuli sa ang ating mga puso. Yun naman sabi. Sabi doon mga minamahal ay sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. So, mga minamahal, verse 15 na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Yun po ibig sabihin ng yung kautusang nasusulat sa ating puso, nilagyan tayo ng Diyos ng konsensya, ng kautusan na pag nagkasala tayo somewhat naroon yung sorrow, naroon yung alam natin na mali ito, napitutunahan na pati ang kanilang mga budhi. So, yun po, mga minamahal, sumisigaw na yung ating mga konsensya, pero yung ating pa ring kalikasang makasalanan ay gumagawa at talagang nagtatagumpay na gumawa ng kasalanan. So, yun mga minamahal, the need of eternal life is because of our disobedience to our own conscience. May konsensya ho ba kayo? Anong klaseng konsensya meron kayo? Di ba ka tayo konsensya? Sabi ng iyo konsensya, mag-safeguard ka daw. So, yun po mga minamahal. So, naintindihan ho ba? Hindi na po alam na ho natin yan. Because of his relationship to the Word, kayo'y mga mangalunya, hindi ba ganyo nalalaman ang pakipagkaibigan? Sa sanglibutang ito ay pakipag-away sa Diyos. Hindi lamang tayo sa James 4:4, hindi lang tayo nakikipagkaibigan. Pakipagkaibigan. Sa 1 John 5:12, tama ba ako? 5:12 o 2:15 Pastor? Na kung saan I love not the world, neither of the things of the world. Hindi lang tayo nakikipagkaibigan, tayo ay nagiging kaibigan. Tama mo ba? Hindi lamang tayo nakikipagkaibigan sa sanglibutan, tayo ay kaibigan. Tama mo ba? Dito lamang tayo friend of this world, tayo ay lover of this world. Amen po ba? Naintindihan nyo ba yung 1 John? Chapter 5? Chapter 5 nga ba yun? Yung 1 John, let us, anong sabi po dito? Yan, 2:15. Huwag niyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. So, though Christian na po ang sinasabihan dito, ay much more ang mga non-Christian na talagang kapit sa ang kanilang puso sa mundong ito. Kaya po, kailangan natin ng kaligtasan kasi ng ating relasyon sa mundo na hindi lamang tayo
kaibigan, kundi tayo ay kaibigan ng mundong ito. Naintindihan? So, naintindihan ho ba? So, bakit tayo po ay quarter to 9 na. So, nag-bell ho ba? Parang hindi nagbe-bell, ano. So, wala na po tayong oras. So, yan po mga minamahal. Tuloy po natin. So, again, salamat po sa Panginoon. Narito tayo sa pag-aaral about doctrine of salvation, na kung saan po ay kung paano tayo naging anak ng Panginoon at paano natin pinapasalamatan na tayo kasama sa iglesia ng Panginoon dahil tayo ay mga iniligtas ni Kristo. Amen? So sige po, tayo po ay magtapos na. Tayo manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagtuturo, pagpapatibay ng iyong mga salita patungkol sa Lord, pangunahin na aral ng iyong Biblia na kami, O Diyos, ay makatiyak ng langit, O Diyos. Sapagkat katulad po ng mayaman, Lord, how useless for him to, Lord, to have these riches in life, to really, Lord, to follow the law of God, kung nawala naman nga pong katiyakan dahil hindi naman nga po sa pagsunod sa utos ang paraan ng kaligtasan, kundi, O Diyos, ay katulad po ng kamelyo na kami, O Diyos, ay kumilala ng daladalahang karamdaman, kasalanan, at kami, O Diyos, ay magpakumbaba sa iyo at Lord, papasukin ka sa aming mga puso. Lord, nawa ay sa aming mga pagbubulay at pag-aaral na to ay patuloy nyo kaming pahangain at maging mapagpasalamat ang Lord, ang aming espiritu na Lord, O Diyos, kayo ay nagligtas po sa amin. Salamat po na anuman nga po ang naging kapamaraanan, naging daan, instrumento ng iyong pagligtas, Lord, ang kapurihan ay binabalik po namin sa iyo. Salamat po, Ama. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Hesuscristo. Amen at amen. So magandang umaga po sa ating lahat.